So ayun na nga guys, dahil nakauwi nga tayo dahil walang biyahe papuntang Middle East. Na-cancel ang ticket natin. So sa 10 pa naman, 7 pa yung flight natin. Ayan, nakapaglaban na ako. Kita nyo. Ayan. Tapos na ako maglabaw. Yung mga nilabang ko. Tapos na. Din kasi dito tayo sa probinsya. Kauwi ako kahapon. Tapos may nakita ako dito. Sobrang laki. Tingnan nyo. Sobrang laki. Dito tayo sa province, guys. Sa probinsya tayo, yun. Dito lang kasimple ang buhay dito. Tahimik, basta. So, yan. May nakita ko sobrang laki, guys. Saan naman? Yun, sobrang laki. Kukunin natin. Kukunin ko siya. Yan. Kunin ko siya. Wait lang. Bayabas din yan. Aray ko. Ito maabot ko yan. Kanin ko siya. Yan, kalaki-laki eh. Hindi. So, ayun na nga. Ito na siya. Laki na niya. Yun. Abutin kita. Yeah. Siya. Tingnan nyo gaano kalaki. Laki niya. Yes. Super laki niya. Ayan. Ayan. Tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Sobrang laki niya. Ito siya. Ganito siya guys kalaki. Yan. Yan. Ayan siya. Hinog na siya. Ayaw ko yung masyadong lata na. So ko yung ganito pa. Crispy pa siya. Ayan na. Nakuha na natin. Ay. Tsaka nakapaglaban na ako. Yung mga ginamit ko galing airport. Ayan na, nakapaglaban na tayo guys. Sobrang tuyo to kasi na-dryer ko siya. Matutuyo yan. Ilang minuto lang yan, tuyo niya. Ito lang ang buhay namin dito. Ganito bahay ng nanay ko. Ganito lang sila dito. Pag probinsya talaga, may mga ganyan-ganyan. Makikita mo yan. Hi again guys, update lang tayo. Yun na nga, nakauwi tayo ng summer nang wala sa oras. Nakauwi tayo ng probinsya nang wala sa oras. Kasi nga sa stranded, hindi natuloy yung biyahe natin, na-cancel yung mga flight, sa 7 pa yung tentative kong flight. I don't know kung mag-cancel, pero okay lang, at least nakauwi ako. Ang hirap, nagstay ako doon ng 4 na araw, sobrang hirap. So I've decided na umuwi ako ng probinsya kasi nga sobrang hirap, kinalalagyan sa may naman ang uwa, may na-offer silang free ticket pa uwi, pero binigyan ako ng pera ng employer ko. Sabi niya, bumili ka ng ticket, uwi ka muna, sabi niya, para maano natin kung yung para mas safe ka, kasi ang daming stranded na flight nga, cancel na flight, diba, punta ako ng Qatar sana. Ayan, flex ko lang ang aking kalo. Ang aking sombrero, sobrang laki. Ganito sa probinsya, may mga ganito, diba? So ayan, raw ang ating video ngayon, walang cut, walang edit, ganon. Yun nga, hindi ko na lang makwento sa inyo kung anong nangyari. Excited pa naman sana ako nung umalis na ako dito, kasi umalis ako dito 28 pa lang yun ng madaling araw. Talagang sobrang struggle yung mga nangyari. 28 pa lang ng madaling araw, may sign na hindi ako nakasakay sa pinareserve kong sasakyan papunta doon sa airport. As in, hindi talaga ako nakasakay yung unang pinareserve ko. Tapos ang ginawa ko, kasi nga flight ko na nga pagka-araw nun, pumunta ako ng isang kabilang bayan para makasakay nga papunta doon. So derive ako ng aking hipag, tsaka kasama ko yung kapatid ko. Kasama namin yung kapatid ko, yung asawa niya.
So, dinalive ako doon, nakasakay ako doon. Tapos, pagdating ko doon kasi kinabukasan, madaling araw ang biyahe ko pa. Kasi magkahapon kasi 28 nga ako umalis dito. Pagka kinabukasan, na-receive akong email, cancel yung flight ko kasi ngayon na nga, doon na nagsimula, 28 ng gabi nagsimula ang ang bombahan, di ba? 28 ng gabi yun. So, cancel yung flight ko. Tapos pumunta ako ng airport, nang nalaman kong cancel kasi malapit lang naman sa airport. 900 meters lang, pwedeng lakarin pero sumakay ako. Ito rin kasi sobrang init. Tapos pumunta ako ng airport. Sinakyan ko yung yung local flight ko kasi pagkapunta ka ng airport, sabi, bukas pa yung flight ko, na-cancel nga, na-transfer, na-reschedule kinabukasan. So, ayun, sinakyan ko papuntang Maynila kasi we're hoping na matitigil yun and then matutuloy yung flight kinabukasan. Pagdating ko naman ng Manila, yun, I decided mag-hotel na lang ako, isang gabi lang naman. Sabi ko, nakakuha ko ng hotel, nakapag-book ako ng hotel sa Agoda. Mura lang naman ang nakuha kong ang deal nila sa Agoda is 500 lang and then siyempre may mga taxis na babayaran. Umabot siya ng 700 per night. So yun, tapos pagka kinagabihan na naman ng before ng flight ko, cancel na naman dahil nga sa gulo, di ba? Sobrang gulo, cancel talaga yung lahat na naman, na-move na naman ang flight ko. Nakita ko na-move siya ng 7. So, ang ginawa ko, pumunta muna ako to confirm. Pumunta ko ng Naiya 1 to confirm yung flight ko kung na-move ba talaga siya. So, pumunta nga ako yun doon. So, na-move na naman siya ng 7. So, bali 1 pa lang yun ay 2 ng umaga. So, I've decided kinabukasan uwi na ako. Sabi ko mahirap to dito kasi nga naubos na yung budget ko kakapamasahe sa Maynila. Grabe, alam nyo naman ang every labas sa Maynila pera, lalabas ka lang pera na agad. So yun, sabi ko ang hirap naman na ito, tagal-tagal pa yung flight ko, to pa lang yun, may 5 nights pa ako, wala na akong allowance. So kinunta ko yung amo ko, ganito, gusto ko munang umuwi. And then sabi ko, mag-suggest ako, alam kong matatagalan pa yung gulong yan, what if mag-claim ka na lang ng refund and then bilhan mo lang ako ulit ng ticket if ever okay na yung lahat, sabi ko sa kanya. And then sinabi ko, binigyan ko siya ng assurance na huwag kang mag-alala, babalik ako dyan if ever okay na ang lahat. Sabi naman niya, okay, sabi, papadalang kita ng pera, umuwi ka muna, sabi niya, kasi tryan ko kung ma-refund ko pa yun, sabi niya. Sobrang hirap, kasi sobrang hirap. Kita ko yung mga ibang OFW talaga nandun lang sa loob, nakatingga, nakaupo, wala, sobrang hirap talaga guys ang mga stranded sa airport. Wala pa namang hotel na in-offer ang airline sa akin kasi nga yung sa akin walang hotel na included if ever stranded, wala. So yun, ginawa ko, uwi ako, sabi ko uwi ako. So yun na nga, nakauwi na tayo. Andan dito na ako kahapon, pagdating ko dito, simula talaga ng pagdating ko dito, kumain lang ako, minom ng tubig, amoy, tapos palit ng damit. Ito pa nga yung damit ko kahapon, natulog. Oras ako dumating dito, alas 2 ng hapon. Tapos, after niya natulog ako, nagising ako ng alas 7. Tapos kumain lang din. Tapos natulog na naman ako ulit. Ayan, pagkagising ko yan. Naglaban ng damit, yung mga ginamit ko doon, lahat, nilabag ko lahat ng mga damit. Tapos, ito na nga. Kita ko to. Kinuha ko na. Ayan. Ang sarap dito guys. So, yun na nga, so na waiting tayo sa flight. So, ang flight ko is tentative by 7. Alam ko makakancel pa yan kasi nga sa mga nangyayari. Ewan ko, hindi, wala pa namang silang usapan ng ceasefire. Ewan ko. Basta 7. Pero, if ever, yung maybe yung ng pamasahe ko, yung binigay sa akin ng employer na pira, sisave ko siya para makabili ako ng ticket by local flight lang. So yan guys, yun lang ang update sa atin. So yun, sa mga OFW na nasa airport ngayon, naghihintay sa mga flight nila, mag-iingat kayo dyan. And then sa mga OFW na nandoon naman sa labas ng bansa sa Middle East, lalo na affected yung affected na lugar, mag-iingat kayo, dubling ingat, mag-iingat kayong lahat. Kasama po kayo sa mga panalangin ko. Kasi kung if ever, nandun din ako, isa din ako sa mga nakakaramdam ngayon ng kaba, takot, lahat. Isa din ako doon, kasi last year naranasan ko rin yan. So yun guys, yun lang muna for now, and tsaka first time kong vlog ito ngayon. So, thank you for watching, see you again next time. Anyway, pakita ko yung aking mga picture doon, anong ginawa ko. Hindi naman ako, natulog nga ako eh. So yan lang yun. Thank you good for watching. Bye, be good.